Ginang, narito ang iyong anak. Pag ako'y nagdiriwang ng misa para sa kaarawan ng mga magulang, lalo na kapag medyo may edad na ang may kaarawan. At siyempre, ang naghahanda ay ang mga anak. Palagi kong binabanggit na mapalad ang mga anak na nakitang nabuhay pa ang kanilang magulang sa panahon ng kanilang katandaan. Alam po ninyo, yung mahabang buhay ng magulang ay biyaya, hindi para sa kanya, kung hindi para sa mga anak. Ang bawat anak ay palaging gustong magpresenta sa magulang. Diba? Alam mong mga anak medyo may kahambugan. Yung kahambugan ay gustong magmayabang sa magulang at sasabihin, oh, nanay, tatay, ito na ang naabot ko sa buhay. Di ba? Gusto natin pala, kung merong mga tao na gusto nating pagmaigihan kung ano ang ating naabot sa buhay, ang kauna-unahan doon ay ang ating mga magulang. Siyempre. Hindi mga kapatid. Hindi ka mag-anak. Hindi kung sino. Kung meron tayong gustong matuwa sa kung ano tayo sa kasalukuyan, iyon ay walang iba kung hindi ang ating mga magulang. Okay. Kakaiba sa ating ebanghelyo ngayon at sa paggunita natin sa mahal na Birheng nagdadalamhati, pinipresenta ni Jesus ang kaniyang sarili sa kaniyang ina habang siya'y nakabayubay sa krus at naghihintay ng kamatayan. Sa kanyang pagsasabing, Ginang, narito ang iyong anak. No? Sinasabi rin natin iyon pag minsan. No? Una, pag nagmamaigi tayo. Pangalawa, pag ginawa na natin ang lahat sa sakatulutuluhan na ipipresenta natin ang ating sarili. Ito'y may kaugnayan sa kapistahang pinagdiwang natin kahapon. Ang kapistahan ng pagkatanghal sa krus. At kasunod ng kapistahan ng pagkatanghal sa krus ay ang paggunita sa inang Mariang nagdadalamhati. Si Maria sa paanan ng krus ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Mahihinuhan natin na ang bagay na ito na nangyayari ay matagal ng pinagnilayan ng ating mahal na ina. Kung matatandaan natin sa propesiya ng matandang lalaki sa templo, si Simeon, nang dinala ang ating Panginoong Jesucristo doon, noong siya'y sanggol pa, siya'y binigyan ng propesiya. At ang sabi ng matandang lalaking si Simeon, tandaan mo ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Iyo'y sinabi ng matandang si Simeon sa mahal na inang Maria nung si Jesus ay sanggol pa. Ngayon, ito'y nagkakatotoo habang ang Panginoong Jesucristo'y nakabayubay sa krus at naghihintay ng kaniyang kamatayan. Mapapalagay natin, matagal itong pinagnilayan ng ating mahal na ina. At ito'y kaniyang itinabi sa kaniyang puso. Iniisip kung ano ang kahulugan niyon.
At ngayong araw na ito, nahayag sa puso ni Maria, sa kanyang puso at diwa, kung ano ang kahulugan ng pananalitang iyon ng matandang si Simeon. Kaysa ng ating mahal na ina, tayo rin ay inaanyayahang tumayo sa paanan ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. Siguro sa puntong ito, magandang ipanalangin natin at isipin ang mga magulang na sa iba't ibang paraan ay naghihinagpis sa sinapit ng kanilang mga anak na hinihintay nilang lumaki at lumago at nais nilang masaksihang nagtagumpay. Sapagkat sa katotohanan, hindi lahat ng inaasahan ng magulang para sa kanilang mga anak ay nangyayari. At maunawaan natin ang bigat sa puso ng isang magulang, lalo na sa puso ng isang ina, na umaasang magiging maganda ang kapalaran ng kaniyang anak, bandang huli ay hindi pala. So naunawaan natin yung damdamin ng ating mahal na ina. Okay? Pero alam natin na hindi naman mababaliwala iyon. Pagkatapos ng krus, ng kamatayan, ay ang muling pagkabuhay. Kaya kaisa ng ating mahal na Panginoong Hesus, ang kanyang ina, sa pagbibigay ng sarili at pagtitiwala sa Diyos, na ang lahat ay hindi mauuwi sa wala. Sa makatwid, ang pananatili ng mahal na Inang Maria sa paanan ng krus ni Jesus ay pakikiisa sa kaniyang pag-asa sa muling pagkabuhay at paghawak sa pangako ng Diyos na siya'y itatanghal pagkatapos ng lahat. Amen.